Maghihintay ang Amerika. Dionisio S. Salazar. Mga tauhan. Ligaya Abad Cortez, ang daluguro. Dr. Fidel Cortez, ang kanyang bana. Nora Marta, ina ni Fidel, naging patnugot ng isang kawanihan at sa kasalukuyan ay pensyonado na. Rosa at Boy, mga anak ni na Fidel at Ligaya. Ilang extra. Panahon, kasalukuyan, tagpuan, sa tirahan ng mga Cortez sa Maynila. Oras, takip siling. Unang yugto. Pagbukas ng tabing ay makikita ang salas ng inupahang akisorya ng mga Cortez sa Santa Cruz, Maynila. Maluwang ang salas na kakikitaan ng mamahalit makabagong muebles, telebisyon, hi-fi at iba pa. Kaagad may inuhang may mabuting panlasa ang mga nakatira dito. Si Ligaya, na nakadamit pambahay, ay nakasandal sa sopa at bumabasa ng isang pocketbook. Propesor siya sa isang malaking pamantasan sa Maynila. May 35 taon na siya, kaakit-akit at mukhang matalino. Ligaya, iaangat ang ulo sa binabasa at titingnan sa kanyang orasan. Aba, mag-iika-6 at kalahati ni wala pa si na mama. Tila sila'y nawili sa panunood. Si Fidel naman ay wala rin. Itutuloy ang pagbasa. Sa darating sina Rosa, Boy at kanyang biyanan, si Nora Marta. Si Rosa ay may 9 na taon, si Boy naman ay magpipitong taon. Hahalik sa kanya ang 2 anak, siya na may magmamano sa 66 na taong matanda. Boy, masigla. Mami, ang ganda-ganda po na napanood namin bakbakan. Ganito, tsak, tsak, pak, boom. Ilalarawan ang labanang napanood. Rosa, biro mo ba? Ibig pa ni Boy ulitin? Ang bait-bait mo niya sa sine talaga. Boy, paano? Ibig kong matuto ng karate. Rosa, kung di pa kami nag-aya ng lola, ayaw pa niya. Marta, ang totoo may kagandahan ng aming napanood kay. Mahusay nang gumanak ang mga artistang Pilipino ngayon. Vino, makapagbihis na muna. Papasok sa pinto ang nasa gawing likod. Gitna ng tanghalan, may iwan ang mag-iina. Boy, ma, may pasalubong ako sa iyo. Ito oh. Aabutan ng isang chocolate candy ang ina. Salamat anak, pero tataba ako nito. Ano sabi ng papa nyo? Huwag akong masyadong magkakain ng matatamis para huwag tumaba. Rosa, pabiro. Hindi paling mataba, mami, basta sexy. Boy, isa lang naman mami ah. Tsaka malapit ng pasukan. Papayat ka naman pag nagturo ka. Rosa, dudukot sa kanyang bag. Mami, pustahan at gustong-gusto mong dala ko sa iyo. Iaabot ang isang munting supot sa naliligayang ina. Oh, heto. Ligaya, matatawa pagkakita sa laman ng supot. Manggang manibalang at may kasama pang bagoong. Talaga namang napakamahali ng aking mga anak. Yayakapit hahagkan ang mga anak. Rosa, alam mo ma, paglabas namin sa sine ay nag-shopping pa kami sa Avenida. May binili si Lulang regalo para sa birthday ng papa bukas. Ligaya, ano ba yon? Babaruing Tagalog, mami. Ang ganda-ganda po. Ikaw ma, ano ba regalo mo sa papa ha? Bukas na niyo malalaman. Nakaapa na sabi ko sa iyong papa. Saka boy, hindi dapat malaman kaagad ng niriregaluhan ang ibibigay sa kanya kundi oras ng pagbibigay. Siya nga boy, parang sorpresa, di ba mami? Ano bang ibig sabihin ng sorpresa? Pananabik, boy. Ganun pala. Ma, tama na ba yung regalo ko kay papa? Oo, natitiyak kong masisiya ng inyong papa sa inyong mga handog sa kanya bukas. Lalo pat malalaman niyang ang ibinili galing sa inyong piggy bank. Ako'y may 10 piso pa, mami. Bukas magpasyal tayo sa Luneta, ha? Magbubro out ako ng drumstick. Yan ang ibig ko sa aking anak, galante. Kasi kayo ng papa, galante rin. Mami, asan bang Amerika? Doon sa ibayang dagat. Malayo. Bakit mo naitanong, boy? Kasi, nung isang araw, isabi ng papa, Boy, ibig mo sumama sa akin sa Amerika? Ano sinagot mo? Sabi ko, kailan? Sabi niya, hindi magtatagal. Sabi ko, hindi na ako makakapag-aral. O, ano naman ang wika ng papa?
Doon na raw ako mag-aral. Nahusay bang teacher doon, ha? Ma? Kahit saan anak, hindi mahusay at hinang guro. Ikaw, Rosa, kung isasama ka ba ng iyong papa, isasama ka sa Amerika? Sasama ako kung kasama ka at si Lola. Sana, Mami, lahat tayo mapunta at pupuntahan ng papa. Saan ba napunta ang papa, ha, Mami? Sa Amerika na pinagdalubasaan niya sa paggagamot, sa Vietnam, at sa laos na sumama siya sa Operation Brotherhood, sa Hapon, Hong Kong, Thailand, Espanya, Italia, Pransya, at marami pang iba. Talagang sikat si Papa eh. Di ang dami-daming pera na gastos ng Papa, ha? Ma? Kunti lang kasi nakakuha siya ng fellowship grant. Ano ba yun, Mami? May gumasta para sa kanya? Dahil marunong siya? Oo. Sana mag-valedictorian din ako pares ng Papa. Ako man! Masipag mag-aral ang inyong papa, kayo man ay mag-aral na mabuti, malamang magtapos ng may karangalan. Darating si Aling Marta na nakadamit ang bahay na. Abay, hindi pa pala nakapagpapalit ng bihisan ng dalawang yan. O sige mga apo, bihis muna. Susunod ang dalawang bata, makikita ang aklat na binaba ni Ligaya sa sopa. Dadamputin niyon at babasahin ng pamagat. The Invisible Government. Yan mama ay tungkol sa Central Intelligence Agency o CIA, ang pamalaang hindi nakikita. Bilyong-bilyong dollar ho pala ang ginagasta niyan at lagana pala sa buong daigdig ang mga ahente niya. Huwag mong sabihin meron din tayo sa atin. Marami ho. Nakapagtataka. Huwag kayong magtaka mama. Talagang ginagawa ng Amerika ang lahat ng paraan upang palaganap at papanatili ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng dako. Ano ba ang ahente niyan? Hindi ho. Iba't ibang uri ng mga tao ang napapalog dyan. Ngunit mahirap silang makilala. Marami raw galamay sa Pilipinas ang CIA. May katuwiran nga nagsasabing ang Pilipinas ay hawak pa rin ng Amerika. Daang milyon ang utang natin sa kanya. Hindi tayo makakilos ng di muna sasangguni sa Amerika. May suliran din tayo. Kuha agad ng mga ekspertong gayong tayong higit na nakakaunawa sa ating mga suliranin at ang mga lunas dito. Anong klaseng bansa tayo? Republikang basahan? Bakit ba ako anak? Nakasabi mo na ba kay Fidel ang tungkol sa telegramang galing sa Malacanang? Pagkabasa ko, tinawag ko sa kanyang ulit. Nagkataong ko pala do ang linya. Nang ulitin ko ang tawag, pagkaranan sa minuto ay wala nang dial doon. Ayan, hanggang ngayon wala pa rin. Nakatuwa naman talagang telepono yan. Mas madalas pang sira kaysa buo. Dumayal ka ng isang numero at ibang sasagot. Ulitin mo, iba na. Swerte mo nang makonekta kasi sa unang dial. Kung di nga lang kailangan, buti pang paputol na yan. Kung sa mission lang, naabot mo. Palagi kaya nyo mama ay may pag-asa din makuha yung pisto. Kung ganyan pinaghahanda pa siya na ibang kinakailangan, baka sakali. Ano pa kaya mapilis ang kulang ni Fidel? Isang basta na ipadala niya doon. Alam mo naman, guy, ang ating gobyerno, marami potato sa hinihingi sa mga aplikante. Mama, hindi ko kaya magbago ang loob ni Fidel kung sakaling siya ang palaring mahirang na pangalawang patnugot ng South General Hospital. Ay, kung sa taong yun. Ano bang napag-usapan niyo kahapon? Dila, nawawala na raw siya ng interes. Nayayamot na raw siya sa dami ng red tape. At kailangan pa raw ng padrino. Mas malakas daw ang padrino, mas madali ang entra. Sakit na yan ng bayan. Ibigay raw kahit kanino ang pistong yun. Wala na siyang pakialam. Itutuloy ang pagpunta sa Amerika. Talagang napakatindi ng hinanakit ni Fidel sa pamahalaan. At suyang-suya na siya. Kaya ibig niyang layuan ng yun. Sa kanya talamak at palala ng palala ang mga kanser na lipunan. May katuwirang magkagayon ng iyong asawa. Ang isang tulad niyang mapagmasid, mapanuri, matalino at idealista ay di magkakong sa uri ng lipunang ating ginagalawan. Marumi, mapagkunwari, materialista, magulo. Sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin ako mama na mababago ko ang kanyang loob. May lanta akong alas na hindi na isusugal. Halimbawa yan tungkol sa pagkakapunta ko sa klinika ni Doktora Samonte. May ibubulong sa benan at ikaliliwanag ng mukha ng huli. Baka politika riyan. Tama, bukas mo na sabihin sa kanya. Natitiyak ko mapapalundag siya sa tuwa.
Ngunit mama, tila hindi mo mapaglalabanan ni Fidel na nakadaraw yung alok ng isang ospital sa California. Ang kanya na pilak ay totoong mahirap tanggihan. Lubhang makapangyarihan ang salapi. Biro nyo, $1,500 isang buwan at libre pasahe pa bukod sa iba pang mga pribilehiyo. Katumbas na yun ang ₱6,000. Yan ang bagay na may papuri mo sa Amerika. Mataas magpasweldo. O ano, papayagan mo ba siyang umalis na naman? Yan nga ho ang aking suliranin, mama. Sabi ko bakit kailangan pa niya makibang bansa? Ay sa hindi naman tayo kinakapos. Ang aming kita, siya sa panggagamot at ako sa pagtuturo, ay sapat naman sa aming pangailangan. Iba si Fidel, guy. Nais niya nga bang bata pa ay makaipon, makapagsarili, at makapag-ukol ng mahabang panahon sa pagsasaliksik at pagtuklas ng gamot. Di ba't malimit niya sabihin hindi ganap ang kanyang tagumpay hanggang hindi nakatutuklas na mabisang gamot sa kanser? Sino bang hindi ibig makaipon? Ngunit sa patuloy na pagtaas ng buwis at dami ng mga bilihin, sa mga dumaraming pananagutang sosyal at siviko, matrikula, mga aklat at iba pa, ay nahirapan makaipon. Kumusta ang inyong plano tungkol sa bahay? Kung si Fidel lang masusunod, mama, ay mahihirapan tayo magkaroon ng sariling bahay. Takot ho siyang mangutang. Kung ibig ka raw niya kikitayan sa Amerika, ay siyang ipagpapatayo ng bahay sa inyong lote sa Quezon City. Ngunit ang paglalayo, kayo mama, matitisyo bang hindi makita at makapiling sa loob ng 3 taon o higit ba ang inyong kaisang anak na si Fidel? Ako'y matanda na. Anumang sandali maaaring... Ngunit kung ibig ni Fidel ay papayagan mo naman. Sino pipigil? Sa 2 pangimong bansa ni Fidel ay hindi ako tumutol. At hindi ako nabagabag. Ngunit mama, paano akong kinakakabahan kung paano? Anong pinag-aalala mo, anak? Iba na ho ng panahon ngayon, mama. Baka matukso si Fidel at makalimot. Marami na ako nabalitang mag-asawang nagkahiwalay. Nakangamba ka ba kung matulad si iba? Sa iba si Fidel, ganun ba? Isang kaibigan ko't kamag-aral sa UP si Ninette. Ang ay nagdadalamhati. Nagkahiwalay sila mag-asawa pagkatapos na matira ng 2 taon sa Amerika si Rudy na isang doktor. Hindi gagawa ng ganon si Fidel. Mama, marami ho ang humahanga sa pagmamahala ni Ninette at Rudy. Kaya hindi kami makapaniwala na ang kanilang pagsasami hahantong sa paghihiwalay. Si Rudy, paalis ni Fidel ay isa ring si Rojano. Binabalak ni Fidel ay pasunurin tayo sa Amerika kung naroon na siya. Hindi ako mawibili sa ibang lupain, mama. At isa pa hindi ako makaalis sa aming pamantasan. Masisira ang programang aking inhanda para sa aming kagawaran. Kung naroon at maaari ka rin makapagturo at makapag-aral, maaaring doon mo natapusin ang doktorin sa edukasyon. Matay ko mang isipin, mama, ay nakatatawa rin ang bansang Amerika. Mapagkunwari rin, magulo rin, at walang pagkakaisa. Nahahabag ako sa kalagayan ng mga negro at ng mga Indian doon. At alam nyo, sa isang nabasa kong magasing Ingles, nabatid kong patuloy ang pagdami rin ng mga dalagang ina. Dito man sa atin, ayon kay Fidel ay dumarami rin ang mga sawing palad na dalaga. Hindi sila sawi, mama. Mga hangal sila, mga uho sa kamunduhan. At karamihan sa kanila ay nabibilang sa mataas na lipunan. Dapat silang kasuklaman, sapagkat sila'y batik sa kapurihan ng babaihang Pilipina. Isa yan sa buong na sinasabing makabagong kadyas ng anak. Oo, mama, makabagong mapangwasak. Detniks, hippies, agogo, miniskirt. Ano pa kayong putahing American mapagkakamatayan ng mga Pilipino? Nakakahiya. Ngunit totoo ang ating panahon ay henerasyon ng paggagaya. Panghuhuwad, panluloko, krimen, pagsasamantala. Tingin nyo, ang bansang ibig punta ni Fidel, ilan ang mabubuting leader ang kanilang pinatay? Ito sa bagay, guy. Bawat bansa sadyang may kapintasan. Bawat lahi ay may kainaan. Bawat panahon ay may kanyang sakit. Bata pa si Fidel, mama. Bukas ay 40 na siya. Makisig siya at malapit sa kanyang mga babae. Ngunit matibay ang kanyang puso. Nakita mo, sa loob ng 12 taon ang inyong pagkasama, nagloko na ba siya? Hindi nga ho, ngunit sa Amerika, labis ang kalayawan ng mga babae. At alam nating ang lalaki kailanman. At isa pa, hindi ako payag na doon pag-aral palaki ng mga bata. Kaisa mo ako riyan.
Sabihin mang ako'y makaluma, ngunit ibig kong sa sariling bayan tayo mabuhay at mamatay. Maririnig nila ang kiniring ng telepono. Ayan, umaandar na naman ang sumpong ng telepono. Matatawa silang magbiyanan, tutunguin at iangat ang auditibo ng telepono. Hello? Ito nga. Oy, Ched, ikaw pala. Kailan ka dumating? Kumusta ang biyahe? Mabuti naman. Wala pang liwanag ang lakad ni Fidel. 3 buwan na ngayon kabitin sa wika ngay, balag ng alangan ng at pananabik. Tato pa rin sila nagbimiti sa pwesto. Si Fidel nga most qualified sa 3 kandidato, ngunit siya ang botang walang padrino. Humahawak sa kanyang sariling kakayahan. Yun nga ang hirap sa asawa ko, ayaw pang kumuha ng leader. Ched, malalakas ang padrino ni Dr. Luban. 2 cabinet members. Yung inaanak ng Pangulo, inutil daw. Ngunit alam mo na sa ating gobyerno, hindi kung sino ang kinakapitan mo, di ba? Mabuti nga, siya nga pala, dinig ka naman ng halian bukas, birthday ni Fidel. Nakakarating. Asahan ka namin bukas, ha? Bye-bye. Richard, mama, kararating lang niya buhat sa paglilibot sa Amerika at sa Europa. Sabi ko, pumarito siya bukas. Mabuti. Tungkol sa kaso ni Fidel, talaga bang maigpit ang kanyang laban sa pistong yun? Maigpit, mama. Bagaman siya ang nirekomendado ng kanyang direktor sa South General Hospital. Para ko nang makikita hindi si Fidel ang mahihirang. Maganda man ang kanyang record at rekomendado man siya ng kanilang direktor, mahirapan siya. Basta't pinasukan ng politika, alam mo na. Ipinagkakapuri ko si Fidel sa kanyang panindigan, mama. Maniwala ka, anak. Habang ang politika ay nakapangyayari sa ating bansa, hindi tayo lalakas ni uunlad. Ang ating politika na napakarumi at balitang kapag hindi nakasawata ay siyang lilingkis at kikitil sa ating lahi. Ano nga ang sabi ng isang kinatawang Muslim? Na sila mga politiko ang sanhi ng paglaganap ng krimen dito. Tama sina Roses, Danyada, Manglabos at iba pa na pagsasabing kailangan ng isang resolusyon ng pagbabago. Gagambalain sila ng tunog ng doorbell. Bubuksan niya ang pintuan, lilitaw ang kanyang kabiyak, si Dr. Fidel Cortez. Matikas, masigla at may malakas na personalidad si Fidel. Takabarong Tagalog siya. Masuyo niyang hahadyan ng asawa at pagkatapos ay magmamano na sa ina. Rosa, boy, narito ng inyong papa. Patakbo naman lilitaw ang mga tinawag. Mag-unahan silang magmamano sa kanilang papa. Kumusta ang panonood ng sine? Maganda ba ang inyong napanood? Ang ganda, papa. Ang husay-husay po sa karate ng bida. Ganito. Chap-chap, pak, boom. Bagsak ng kontrabida. Gusto mo, ibibida ko sa iyo, ha, pa? Mamaya na, boy. Bayaan mo makapagpahinga muna ang inyong papa. Sige, mamaya, ha, boy? Pala, bubuksan ng portfolio at may ilalabas na magazine. Basahin niyo ito. Sabay abot na mabasahin kay boy. Comics? Di ba ito pag-usapan ng pera comics muna? Opo, mama. Ngunit iba ang comics na uwi ko. Akin na nga muna, boy. Tingnan nyo. Aabutan natin isa ang ina at ang asawa. No limit ang here. Meron pala nito. At iri na may El Filibusterismo. Isa sa mga nobela ni Rizal. At maganda sa pagkakadibuho, Makatutulong yan kay Rosa at Boy ng maagang pagkaunawa sa mga sinulat ng ating mga bayani. May nabasa ako ng manunulat na nagsabing basura na ang comics. Mama, sa ibang daki maaaring may maruming comics, ngunit marami rin nakapupulatan ng mahalagang aral at kaisipan. Ibabalik sa 2 ang comics magazine. Tena, ayun 2 sa loob. Aakbayan ng 2 apo at sili papasok. May iwan ang mag-asawa. Hindi ka ba muna magpapalit ng damit, de? Alam mo, Gay, meron na kami bagong assistant director. Ha? Sino? Ikaw? Hindi, Dr. Loban. Hindi ka ba nagbibiro din? Nanumpal na siya ngayong hapon. Bukas ay tiyak na nasa payag ng balita. Huwag ka malungkot, Gay. Ganyan lang talagang buhay. Ngunit bakit telegraman ka pa ng Malacanang? Kailan? Naan? Kanina, ito. Sabay dakot sa bulsa at abot sa asawa ng telegrama. Please come to Malacanang soon with the necessary papers on position applied for. Alam mo, Ling,
Maging sa Malacanang ay walang koordinasyon kung minsan. Pila naman yata pagkakairan kay Dr. Loban ha. Mangyari, nabigla raw ang Pangulo. Bukod sa dalawang miyembro ng gabinete ay isang malaking delegasyon ng mga leader ng partido ang isinama ni Dr. Loban sa Malacanang. At nagsama pa rin daw ng maraming reporters. Alam mo na, malapit na naman ang eleksyon. Ano naman nagagawin mo sa telegramang yan? Come to Malacanang? Haraki pa. Itong sinasabing iniinsulto ka na sinasaktan ka pa. Ang nakatatawa napapailalim ako sa aming bagong assistant director na sa akin lang nangungupya nung kami nag-aaral pa sa UP. At kung hindi pa rin nilakan, hindi pa pala sa board exam. Napalat si Dr. Loban. Kaya guys, masisisi mo ba kung naisip kong umalis ng Pilipinas? Dito, saan ka tumingin at wala kang makikita kundi madumis na mukha ng politika. Sa harap ng makasalukuyang pangyayari, hindi ko malus maisip kung paano at muling dadakila ang Pilipinas. Maaari, bakit hindi? Ngunit tinitiyak ko sa iyong hindi sa panahong ito. Alam mo guys, nagkasundo na kami ni Dr. Bugare na magsabay tumungo sa Amerika. At si Dr. Setsar nga pala, na isa ring disgustado ay magabalak sumama sa amin. Hindi kikibo si Ligaya. Mapabubuntong hininga lamang. Daraan ng ilang saglit ng katahimikan. Hindi kita masisidil na maghinanakit. Ngunit isip-isipin mo ang paglayo mo ba at iba pang disgustado ay makabubuti sa karamdamang nais mong takasan. Hindi ko na masikmura makabulok at katiwali ang aking nakikita. Nadarama, nababasa. Sayang at hindi ako naging isang nobilista at mandudula. Kung nagkataoy baka isang lulirin o isang kahapon, ngayon at bukas ang masusulat ko. At sapagkat hindi mo na masikmura, ilalayo ka, ganun ba? Ang Pilipinas ay nasa bingitan ng malaking panganib. Dito hindi na lakas ng katwiran na nanaig, kundi katwiran na lakas. Ang mga batas ay wala ng ngipin, dumuluhan ng katarungan. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Natatanda mo sinabi ni Roses? Sabi niya, maging ang mga hukuman ay hindi mo naililigtas sa mga mantsa ng korupsyon. Ikaw ay isang tanyag na si Rohano. Di ba't ang isang may sakit gaano magkalubay, ang karamdaman ay may pag-asang gumaling? Depende sa karamdaman gay. Nakita mo? Ako hindi nandiri kailanman sa anumang sakit. Datapat ang mga sumasagnana sa ating lipunan ay totoong napakalansa. Nakaririmarin, nakasusuka. At ang naisip niyong mga doktor sa harap ng ganyang sakit ay mga ibang bansa. Ang gayon ba yung makatitigaw sa karamdamang inyong panindidirihan? Dahil ayoko marinig na tayo katulong sa tinatawag na brain drain. Kailangan natin kumbaga sa makina ay complete overhaul. Kailangan ay pagbabagong buhay ng mga namumuno at namumunuan. Sangayon ako sa mga sinasabi mo, ulit hindi ba higit na mabisa at kanais-nais ang pamunuang may kasamang palunas? Tama. Ang paggamot sa isang sakit ay panandalian lamang. Ang dapat ay alamin ang mga saninito at itong pagbusan ng lakas upang tuluyang mawala. Kinagagala kong marinig yan sa iyo. Tayo rito salita ng demokrasya, ngunit kakatuwa ang ating pagkakilala, pagtalima at pagkapaligal sa diwa ng demokrasya. Matanong kita, sa bansa mong pupuntahan may pagkakaisa? Pagkakapantay ba? Pagkakapatiran? Bigla silang gugulantakin ng mga singaw at pagkapag-ibig na mula sa anaki naghahabulang tao. Mapapatindig sila at sisilip sa bintana. Lahat ng salitang maririnig nila ay magmumula sa likod ng tabing, mula sa kaliwa pa kanan. Harangin! Harangin! Harangin ang snatcher na yan! Magnanakaw! Magnanakaw! Saklulo! Pulis! Pulis! Ang aking bag! Ginagaw! Pulis! Snatcher! Snatcher! Kawatan! Harangin! Gulpin! Hayon! Hayon ang walang hiya! Bilisan niyong tugis! Dali kayo, mamang pulis! San? Saan nagsuot? Dun ho, hayon! Dalian nyo ang bag ko, naroon na aking sweldo, Diyos ko. Lumiko sa eskineta, hayon, harangan nyo. Maririnig ang mag-asawa ng tatlong sunod-sunod na putok ng barel. Magpapalitan sila ng tingin. Nakita mo na, Gay. Pasasalan ka sa buhay na ito. Nakawan at batayan, kabi-kabila. Lubang malala na ang kasamaan. Kung tayo ba'y may sariling bahay sa UP Village, tingnan muling, 12 taon na tayo nagsasama, subalit nakaipo na ba tayo? Nasukat na ipagpapatayo ng sariling bahay. Mangyari, palaki ng palaki ang ating gugugulin. Pataas ng pataas at parami ng parami ang ating pinagbabayarang buwis. Kung nakinig ka sana sa akin,
Nakautang na tayo sa GSIS o sa SSS. Nakapagpatayo ng isang bungalo. Ang kikitain ko sa Amerika sa loob ng isang taon lamang ay sapat ng pagpatayo ng bahay o isang bungalo. At gaano pa kung abutin ako rin 3 o 4 na taon? Del, napagbabari mo bang tuwing nangingibang bansa kayo magiging kungkag at tuyot ang buhay namin mag-iina? Doon ka pa kadalubhasa ka sa Amerika ay ilang taon kami nakibaka sa kalungkutan. At nung nasa Vietnam ka at Laos nakabilang sa Operation Brotherhood, ay 2 taon kalahati kami nagro-rosaryo upang makaligtas ka sa Vietcong o Pathet Lao. Pani naman ang pauwi ko ng pera. Del, ang salapi hindi sayang at siyang lahat ng buhay ng tao. Alam ko yan, mahal kong profesor. Kahit sapat lamang sa ating pangailangan ng kinitang sahod, di kita tayong maligaya kung tayo palagi ang magkasama. Tamo, Ling? Sa alok sa akin $1,500, isang buwan at maupuro mo na kung gaano ang maiipon ko ron. Paano kitain ang gayong halaga rito? Kailangan ka namin dito, Del. Lumalaki na mga bata. At saka ano? Wala. Kailangan natin subaybayan si Rosa at Boy. Kahit ako'y wala na, malaki ang tiwala ko sa iyo, Guy. Isa kang ulang ina at ulo. Mahal mo ako din, di ba? Kailangan pa bang itanong yan? Sa alam mo naman ikaw ang aking buhay at inspirasyon. Talagang mahusay kang pataba ng puso. Kung akong masusunod, ay ibig kong tumigil ka na sa pagtuturo. Sabi mo ngayon, madali kang tatanda dahil sa pahina ng pahina ang ulo ng mga estudyante ngayon. Magtuturo ako, Del, hanggang ako'y may lakas. Dumarami ang mga kabataang naliligaw at nalilito. Wala sa loob ay mahahawakan ang pahigang uwi ni Fidel at mababasa ang ulo ng mga balita, mapapailing at mapapakagat labi. Isa pa yung bunga ng kapabayaan, ng pagwawalang bahala, magpakilo siya. Yan, nakita mo? Ngunit pagkaraan ng sansigabay, babalik sa dati. Ningas kugon. Tama, ningas kugon. Isa pang sakit nating mga Pinoy. Ito, kailangan magsusuway ng bahay ay kung hinahagop na ng bagyo. Siya nga pala, Del, kumusta ang balak ng Knights of Rizal na magpadala ng mga doktor sa baryo? Ano nangyari sa usapan niya ni Dr. Peralta, ang kanyang pangulo? Tuloyan ka din ng balak at ibig pa ni Dr. Peralta ay ako ang mamuno sa team na pupunta sa Cagayan. Pahig ka ba? Sabi ko pagkabalik ko nang mula sa Amerika. Del, may kasabihan tayong aanhin pang damo kung patay ng kabayo. Ang kapalaray bihirang pumatok. Ibig mo mangyari tanggihan ko ang alok na ito? Nag-iiba ang panahon, Del. Noon, pinayagan kitang sumama sa Operation Brotherhood sa Vietnam at sa Laos. Makatao ang misyon ng OB. Ngunit ngayon sa ating bahay dumarami naghihikahos, ang nagugutom, ang may sakit, na walang ibilan ng gamot, na walang makain, di ba? Matitiis mo ba sila? Natatanda mo ba yung nabasa natin sa Y? Nung minsan mag-badminton tayo doon? Alin? Yun bang when the great scorer pins your name? He writes not if you won or lost but how you play the game. Yun nga, ay ganda ng mensahe yun, ano? Guro ka nga, Guy. Del, naghahamon ng Eltor, ang malaria, ang Vietnam Rose, at iba pang karamdaman sa buong kapuluan. Sumama ka sa pangkat ng Knights of Rizal. Akala ko ba ayaw mo na kumalayo sa feeling niyong mag-iina? Hindi balik dito sa Pilipinas. Madali tayong magkikita. Lumalawig ang ating usapan. Mabuti pa yung makakain muna. Medyo nga kumakalam na nga kasi mura eh. Pihong gutom na rin sila mama at mama, ang mga bata. Ibig kong mag-shower muna sandali, pwede ba? Walang tubig. Ano? Walang tubig? Bagong sira raw na tubo. Na naman. Kailan pa? Kanina makapangali lamang. Trivia talaga nabasang yan. Mabuting maniningal at maaga puputol ng koneksyon. Subalit kulang na kulang sa serbisyo. Ngunit kung magpapapress release at kung paano ka bang maniniwala sa kanila. Magpapasok ako kay Carias. Ma, pa, kakain na raw, sabi ng lola. Di na papa, mag-ibidahan tayo pagkakain, di ba? Maliligo raw muna sandali ang yung papa. Kung gutom na kayo, mauna na kayo. Pero pa, walang tubig sa gripo. Magpapasalok lang ako kay Carias sa kanto. O sige, antayin natin ang papa. Basta bilisan mo ha, pa. Sabihin mo Rosa kay Carias na sumalok ng tubig. Dalian niya ka mo ha. Papa, pagpasok ko sa eskwela, ihatid mo ko ha. Oo anak, tuwing may panahon. Hindi ibig sabihin pa ng tuwing may panahon.
Hindi sa lahat ng araw, boy. Ba't ganun? Gusto ko araw-araw, pares ni Budjoy, pares ni June. Hinahatid sila at sinusundo ng kanilang mga daddy. Ibig na ibig ko nga sana anak, ngunit ang dami-dami kong gawain. Nariyan naman si Carias Amo boy at pipilitin ang iyong papa na siya magpapagatid at makapagkasundo sa inyong magkapatid. Saka pala papa, bakit sila June ang dalas nila magpasyal sa Luneta? Tayo hindi. Magaan ang trabaho ng daddy ni na June, di tulad ng iyong papa. Ate, di ba sila Budji madalas sa Luneta at so ano? Oo sige. Pa, sa linggo pasyal naman tayo sa Luneta saka sa Children's Park ha. Oo sige. Hintay, sa linggo nga pala ang pulong ng aming medical association sa Hilton. Meron ako sasabihin pa, pero huwag ka magagalit ha. Ba't ako magagalit? Ano yun anak? Sa tingin ko, mas mahalo pang trabaho mo kaysa sa amin. Uy, maliit pa isa ninang ko muna ang aking gandang prinseseta. Kanino pa ba nagmana yan? Ako ayokong maging doktor paglaki ko. At bakit? Kasi laging wala sa bahay. Tama si Boy, kahit gabi umaalis. Kahit holiday, ganun din. Hala kayo, pagtutulungan na naman niyo ako. Pero hindi bali. Kahit niyo ako alabanin, kayo pa rin ang pinakamamahal ko sa buong mundo. Artista ang papa. Teka nga pala boy, sabi mo ayong maging doktor. Anong ibig mo paglaki mo? Ibig ko mayor, pares ni Miro Villegas, o kay presidente, pares ni Marcos. Nakakagulat pala ang bisyon ng aking anak. Dali nga boy, kung gatpuno ka na ano man ang ibig gagawin ni Aber. Siyempre, yayariin kong underpass, saka yung mga kalye. Ayusin ko para hindi nasisira ating kotse. Yan lang, may nakaklaseng alkalde. Di pa ako tapos, ate. Pauhuli kong lahat-lahat ng mga magnanakaw, saka mandurukot, saka yun ang babar ng tao. Saka, basta, lahat ng masama, pahuli ko sa pulis. Halimbawa, boy, mamahuli ka magnanakaw, kung suhulan ka. Ano yung suhulan ate? Di suhul. Babagsak. Lagay. Bibigyan ka ng maraming pera. Hindi ko kukunin. Basta ibibilanggo kong masasamang tao. Tapos, kahit na mga anak ng mga big shot, maski na sino pa, mami. Kung bigyan ka ng 1 laksa, o kaya 1 milyon piso, gaano ba karami yun ha, mami? Napakarami anak. Hindi mo kayang bilangin. Kahit 1 milyon ate, ayoko pa rin. Kasi sabi ng lula at ng mami, masama raw yung masyadong matakot sa pira. Di ba? Ang prinsesa ko naman, anong ibig mong trabaho paglaki mo? Teacher, syempre, pares ng mama. Pero ayok si school na may lalaki. Bakit naman? Kasi nakakatakot ang itsura ng ibang lalaki. Ang haba po ng buhok, akikibot pa ng pantalon. Isan mo ibig magturo, anak, kung sakali? Sa eskwela ng mga bahay, syempre, saka ibig kong turuan ng mga bata. Ayaw mong maging doktor, ate? Bakit? Kasi natatakot ako sa dugo, saka sa malaking sugat. Rosa, boy, bakit hindi na kayo bumalik? Siya nga pala, inuutusan tayo ng lola, kakain na raw. Sige, balik na kayo kay lola, sabihin niyo patakpan muna kay Toyang ang pagkain. Sabihin niyo sa lulang maliligo lang ako sandali. Sige, lakad na kayo. Bago makatalikod ang magkapatid, ay bigla-biglang mamatay ang ilaw. Mapapasigaw ang 2 bata. Maririnig din buhat sa kusina ang isang, ay! Papa! Mama, ang dilim! Natatakot ako! Huwag kayong matakot mga anak. Tamugay, ba't di ka mainis sa buhay nito? Ni walang abiso sa blackout? Brownout, tawag nila. Pareho rin yun. May kandila ba tayo? Tila may naitabi ako sa kusina. Rosa, samahan mo ako sa kusina. Maiwan ka na boy sa iyong papa. Isama niyo na si Boy, doon niyo gamitin ang kandila. Hindi nakabibili si Toyang. Daliin niyo, baka natatakot ng mamaron. Siya nga pala, nag-iisang lula doon. Inutusan niya si Toyang. Aalis si Ligaya at ng kanyang 2 anak. Maiiwan si Fidel. Pagbubutihin niya ang pagkakasandal sa sopa. Isang tugtuging mapanudyo, ang anakin naninigis ang kanyang naririnig. Magpapatuloy ito. Mahina lamang. Samantala ay makikita ng madla ang ulo ni Fidel sa pamamagitan ng isang maliit na sinag. Sa malas ay magbubulay-bulay si Fidel. Sa tulong ng isang nakakubling tape recorder ay maririnig ang ilang balik usapan. Ang background music ay magpapatuloy ng swabing-swabi lamang. Ang isang may sakit, gaano man kalubha ang karamdaman, ay may pag-asang gumaling, di ba? Datapwat ang sumasagunana ng ating lipunan ay totoong napakalansa, nakaririmarim, nakasusupa. Sa bansa mo pupuntahan may pagkakaisa? May pagkakapantay-pantay ba? May kapatiran?
Ang kikitain ko sa Amerika yung mahirap yung kakain sa Pilipinas. Yung mga ibang bansa akin, nagiging hungkag at tuyot ang buhay namin mag-iina. Kailangan natin subaybay ng mga bata sa kanilang paglaki. Pa, sa tingin ko, mas malup ang trabaho mo kaysa sa amin. Kahit sa humilyo natin, ayaw ko pa rin. Kasi sabi ng lola at ng mami, masama raw yung masyadong matakaw sa pera, di ba? Dahil, ang salapi hindi siyang lahat sa buhay ng tao. Kasunod ng balik-usapan ay maririnig ng publiko ang bahaging himig ng ilang matanda at makabagong awitin at tugtuging Amerikano. Susundan ito ng mga himig Pilipino, maikling-maikli ring di sukat kumampas sa 5 segundo bawat isa. Gaya ng Sampaguita, Pamulinawin, Dandansoy, Ang Bayan ng Pilipinas at iba pa. Samantala, sa pagkakasandal ni Fidel na nakapikit ay minsang umasim ang kanyang mukha. Minsang pasayahin ng isang ngiti pagkatapos ng tigkakapirasong himig ay ganap na kadiliman. Ikalawang yugto. Kinabukasan. Oras. Magbubukan liwayway. Tagpuan. Tulad din ng sinundan. Pagdiwalig ng tanghalan ay makikita si Fidel na umaabot ng pahayagan sa may pintuan. Sa isang hindi nakikitang katulong, mukha siyang bagong paligo, nakabata di ba niya siya. Ano ba naman ang mga balitang pawang vice-gobernador na pinati sa Kapitolyo, huwis na binaril sa loob ng simbahan, natuklas ang 5,000 falsifikadong guro, more bounce expected, mga krimeng hindi nalulutas at patuloy sa pagdami, mga dayuang hindi mapaalis-alis, kickbacks, baha sa konting ulan, bulbol na trapiko, mga pinunot kawaning dirigbabay ng buwis, mga kilalang smuggler at nalabas-pasok sa may Pilipinas. Hindi dapat yun isipin sa mabagay na ito ngayon. Wala nang munang periodiko, walang radyo, walang TV sa araw na ito. Tatayo at akmang papasok sa kanyang silid nang sa labas, mula sa isang silid, sina Ligaya, Nora, Marta, Rosa at Boy. Pagbungad nila sa pintuan ay sabay-sabay na aawit ng maligayang bati, mapapatigil siya at masayang magmamasid. Maligayang bati sa iyong pagsilang, maligaya, maligaya, mabuhay ka, Papang. Sa salitang Papang ay mahal ang gagamitin ni Ligaya at anak naman ang kay Nora Marta. Isa-isang lalapit sa may kaarawan ang mag-anak at hahalik. Gaganti rin si Fidel na larawan ng lugod. Salamat sa inyong lahat. Pa, itong regalo ko sa iyo. Ito naman ang sa akin, Papa. Ling, alaala at pagtatangi. Mula naman sa nagmamahal mong mama, ahagkan din niyang bunso pagkabigay ng kanyang alaala. Pa, saan ang blowout? Kahit saan nyo ibig. Total, di po ngayon. Magkakasama tayo sa buong maghapon. Yuhu! Buong suyo namang pipisilin ni Ligaya ang palad ng kabiyak. Magkapalitan sila ng makahulugang tingin at ngiti. Ano bang schedule mo ha, Ling? Siyempre, sisimbong muna tayo. Mag-almusal pagkatapos ay maliligo sa balara. Mamayang hapon o sa gabi sine. Yahoo! Sine! Ang sarap! Pagkagaling natin sa balara ay kakain tayo dun sa karihang nasa tabi ng dagat, dun sa malapit sa Cultural Center. Ang ibig ko anak ay pagkain Pilipino. Kaya nga dun ko kayo dadalhin. Alam kong patay na patay ko yun ni sugpo, inihaw na baboy, talaba at daing na bangus. Sarap nga raw ang pagkain doon at kamayan daw. Pa, maliit na yung bathing suit ko. Ibili tayo ng bago. Salamat, Papa. Ang lagay si ate lang ay bibili. Pag lang ng ate, meron ka rin, boy. Yahoy, mabuhay ang Papa. Oo, rin si boy. Buksan mo na ang mga handog namin sa iyo. Susunod naman si Fidel. Ang bigay ni Boy ay isang sutlang corbata o cufflinks. Naman ang kay Rosa. Kaladong babaroyong Tagalog ang sa kanyang ina at mula naman kay Ligaya ay isang set ng ploma at bulping shepherd. Ang mag-anak ay larawan na lantay na kaligayahan. Sa pangulan ni Rosa ay muling aawitin ng lahat ng maligayang bati. Lahat kayo may regalo sa akin na labis-labis kong kinigagalap. Ngayon naman, bilang ganti, may sasabihin akong tiyak na magpapaligaya sa inyo. Ano kayo babalita sa atin ng mahal nating Dr. Fidel de Cortez? Magdamag akong hindi pinatulog kagabi ng mga sari-saring alalahan at pangitain. Sa karindain ng bulat ako sa dakilang katotohanan, ang tao ay minsan lamang nabubuhay sa mundo. Kaya, anumang kabutihang magagawa mo sa kapwa ay hindi dapat ipagpaliban o pabayaan. At ano nga guys, sinabi ni Rizal tungkol sa uban? Hindi ko na matandaan, ngunit ganito humigit kumulang.
Ang bawat ubang tumubo sa aking ulo ay hindi ko ginagamit sa mabuting paraan at alang-alang sa bayan ay dapat ikahiya. Yun nga, napagbalik ng isang kamali at karuwagan ng aking tangkang, naalala ko rin sinabi ni Rizal na he is a bad doctor who seeks only to destroy, stifle the symptoms without making an effort to study the origin of the malady, or upon knowing it, at first to attack it. Ibig mong sabihin, oh Del, anak, walang karamdamang hindi malalapatan ng lunas, maging ang mga kanser na ibig mong layuan. Alam ko yan, Mama. Hindi mawawala ang mga paustop, ang mga Iscariote, ang mga Benedict Arnold, ang mga Kasike, ang mga Victorina, ang mga naliligaw. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi ng lola. Maintindihan mo rin balang araw, anak. Waring mababalanin si Fidel sa sinasabi ng kanyang ina. Tinitigan niya na may paghangang matanda. Anak, ang pangarap ko'y bago ako mamatay ay makita ka sa kawal ng pagbabagong tatag at saka sama sa pagtitindig ng bagong Pilipinas. Ama, hindi ko naman naasang maging Rizal ka o Bonifacio ang magsaysay. Isipin mong mali at mangkandili na kapag bibigay rin ng liwanag. Anak, nangangapan ang marami sa lumalaganap na kaliniman. Mama, pambihira kayo. Sinadya akong uyumin ang mga damdamit na isipang naghahari sa aking katauhan. Ninais kong sa araw ng inyong pagsilang. Ngayon nga, ay saka ihayag. Ibig kong makabuluhan ang inyong karawan. Mama, gustong 4 na taon na ngayon nang makita mo ang liwanag. Ay ibang liwanag ang kung makita mo, anak. Matalingagi ang inyong sinasabi, Ma. Ngunit nakukuha ko ang inyong mensahe. Malala ko nga pala, si Ligaya may natatanging handog para sa iyo. Anak, sabihin mo na. Del, kahapon galing na ako kay Doktora sa Monte. Bakit siya iba pa? Walang kang tiwala sa, Hindi. Nagpasuri ako. Del, may panibagong buhay. Isa pang magandang katuparan ng ating. Totoo? Oo, mahal ko. Diyos ko, wala na akong hilingin pa. Nasa akin ang lahat. Bibitawan ng kabiyak, bubuksan ang munting kahong, kinasisidlan ng set ng shipper, kukunin ng ballpen, kukuha ng resitaryo at susulatan ito. Pagkatapos ay iaabot kay Ligaya ang sinulatang papel. Pagkabasa sa papel ay saglit na matitigilan si Ligaya. Kasunod nito ay magliliwanag ang kanyang magandang mukha. At bago siya mabulalas, sayaw ay mabilis na mayayakap si Fidel at isusubsub niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. Dahang ilalahad ni Ligaya ang kanyang kamay na may hawak na resitaryo. Madaling maunawaan, aabutin ni Nora Marta ang papel at babasahin ang sinulat dito ni Fidel. Nakapaghihintay ang Amerika. Ang tugtugin, ang bayan kong Pilipinas at ang pagpipinid ng tabig ay panabayang isusunod.